right, good evening. Welcome to our midweek service. And we are still in the people in the New Testament. And this is Jesus Christ number 13. Jesus Christ number 13. Og ato ning ginahinay gyud og cut-on, balik na to, gi-review na to. In fact, na ato naman ning naisgutan, unya ato lang yung i-review mga kaigsunan, how did Jesus Christ manifest Himself to the world? Right? So this is part number 13 of the manifestation of the life of Christ. Gipakita niya nato. Mao ni ang primero nato nga punto gisgutan kabahin ni Kristo. And the title of this message for tonight is Jesus meets with Nicodemus. Jesus meets with Nicodemus. Kinsa ni si Nicodemus? Na, kuan ba ni siya? Standby? Unsa man ni siya nga klase nga tao? No, dili basta-basta si Nicodemus. Unya ipakita diri sa pagkikita niya ni Nicodemus, ang gi-expose ni Christ diri gyud is that the intellectual capacity of this world could never understand the wisdom of God. The sharpest nga kuan gyud nga kanabitawng ability to a person to understand things, pinaka-bright aning kalibutana, is not able to understand the wisdom of God. Muna ang importante nga masabtan nato mga igsoon. So if you want to become useful in the work of the Lord, you need to have the Word of God. You need to have the wisdom of the Lord. Not the things of this world, igsoon, that makes you who you are. Murabag ka ng taas na kita panlantaw sa atong kinabuhi tungod kay daghan na tag naabot. Well, gimakmakan magyud ni Apostle Paul, and I 100% agree with him nga the more achievement you have in this world, the more difficult for you to serve the Lord. Kay mo man na imo saligan. Mingon na Ginoo, I will provide all your needs. I can. Manager gug kumpanya. Dako na kong sweldo. Di ba? Tungod kay daghan nagukod nako, ano ba? Kadaghan nagsaad nako nga ila kong kuhaon. Because of your achievement. So muna niyo sa Apostle Paul, if you cannot surrender those things, it will be very difficult for you to surrender your life to the Lord. Tungod kay daghan man ang kinahanglan nimo. Ang katong mga tawo nga murag hopeless, mo ito yung kasiganan, si pangita, Ginoo, kaya nga naman, wala mo siya kadaganan, wala may tuon nila. So, ato na lang sa Ginoo. O mo na nga, dili gyud gihapon, anak kadaghan ang servant sa Ginoo, kay mo man ang Ginoo's motive sa tao. Amen? Though, nakita nato sa Bible that He will get somebody nga naa sa pinakaubos to proclaim His greatness. Pero dili ba tanan sad nga naa sa ubos, makapasundayag sa greatness sa Ginoo. Mo na problema. So, individual nga kaning responsibility, magtan-aw ta sa atong kaugalingon. How do we understand His Word and believe His sayings ug atong gibarugan, atong gibuhat gyud para sa pagpasundayag sa Ginoo, dili para sa atong kaugalingon. So, mo na importante nato nga bantayan individually. Alright? So, sa diyang nagkita si Jesus og si Nicodemus, mga kaigsunan, una, duha ni kabutang atong i-explain tonight. Number 1, Jesus explained to him the importance of being born again. Sa iyang ka-bright, sa iyang ka-maalamon sa kalibutan, sa iyang trabaho, mga igsoon, wa gyud siya katugkad sa wisdom nga gihatag sa Ginoo. Kay sa kadaghan niyang nahibaw-an nag-ungot sa tawhanon, mga igsoon, si Kristo nagistorya na siya og langit nun. Wala kasabot si Nicodemus. Now, Nicodemus was not a bad person. He is also one of those people nga nagpangita sa Ginoo. He is one of them.
So in John chapter 3, 1 to 15, naadiri ang panagisgot, mga kaigsunan, kabahin ani ilang pagkakita. Ingos Bible, verse number 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Di ka mahimong ruler sa mga Hudiyo, igsoon, kung ikaw wala kay jewel as a person. So, nasaligan siya, gihimo siyang ruler of the Jews. In verse number 2, the same came to Jesus by night. So, gipakita gyud kinsa siya nga nangita kang Kristo, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So, kung sabto na to ang statement ni Nicodemus, the reason why he came to Jesus, because he saw what Jesus did. Unya, magtotoo man siya, nga naagi Ginoo, ingon siya, walay laing makabuhat, anang imo gibuhat, kundili, ang Ginoo lang. Muna, nituo siya, nga si Jesus Christ came from God. Pero wag gyud siya ningon, God gyud. Now, thou art a teacher, come from God. So wala pa gyud niya nasabtan kung kinsa si Christ. So mo na ang tubag ni Jesus Christ, mga kaigsuonan, para sa mga dili luwas. Mo ni atong ihatag sa mga tao nga nagpangita sa Ginoo pero wa gyud kasabot kinsa ang Ginoo, kinsa si Kristo. So in verse number 3, the Bible says, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus was a searcher of the truth. Unya si Nicodemus ni believe nga naapoy langit. Unya si Nicodemus nagpangita og magtutudlo nga iya gyud sa Ginoo. So, nakita niya ang nabuhat ni Christ and he believed that Jesus Christ come from God. Mao na nga iyang giduol og iyang giistorya. O karon, si Kristo makakita magkasing-kasing. He will listen to your heart more than sa imong mouth. So nakita ni Christ unsay need ni Nicodemus. So kung kita mga Kristohanon, magpagamit lang ito sa Ginoo. We can see the person, but God can see the inner person. We can see the outer part lang. Pero kung magpagamit lang ito sa Ginoo, mga kaigsuonan, klaro kaayo ang mahitabo. Gamiton tas Ginoo, tagaan tag wisdom sa Ginoo, unsaon na to pagdeal kanang tawhana. Mao na nga naagyo tay mahimong bunga. Pero kung ang atong gibasihan, ang ato ra nga bana-bana ba, ang personal intuition na to nga, may kay tama, mubasag tao, ingon na, pero nagsalig na data sa ato ang makita, wala na ta nagsalig ba sa Ginoo nga, muhatag na to wisdom, how to take care of that person. Muna kita sa atong pag-discipleship, ang atong pagsalig, tuwas Ginoo dapat, kay siya may nakaibaw. Tanawa ra gud, Nicodemus, ang iya mga statement is inclining to kanang sa kalibutan ba tawhanon ang iyang mga gipangbuhian nga mga pulong tuad didto na side sa tawhanon, pero tan-awa ang mga tubag ni Christ, langit non tanan. Sumunod siya, gawas ikaw mataw pag-usab, di ka makakita sa gingharian sa Dios. Ni samot siya kalibog. Then in verse number 4, pagpamatuod sa iyang kalibog, mga kaigsunan, Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Kadakong libog, anak. Di ba? Unsagod ka, kaliteral, kung imong hunaw-naon ba, kisa may maluwas na to kung musuod tagbalik tiyan sa itong inahan? Murabag ang kaluwasan, murabag, it's too good to be true. Walay kaluwasan, dili tinuod ang kaluwasan. Muna na kuan ni Nicodemus, saan man na pagkahitabo, nga mataw ta pag-usab, aron ta makakita sa gingharian sa Dios. Tawhanon, di ara ang tubag, espirituhanon, mga igsoon. Jesus answered,
Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Laruhon tani ha. Ang akong giingon ganina, makakita ra karon suod na gyud ha. Tagaan natin kag formula. Unsaon nga makasud ta dito sa gingarian sa langit. So unas tanan, i-make sure na to, walay labot ang unggoy, walay labot ang iro, walay labot ang iring, hilakan sa mga taong mga matay. Ang angay himuong pet baboy, kaya nga naman wag mo hilak inig kamatay sa baboy, no? Malipay kay, yay! Nanay lechon. Pero kung naitaw nga muhilak kay namatay ang baboy, na mo nakita na. Na po tingali, no? Kung ilang pet, si Porky. Naagi mga animal lovers, di yun mukaon o karne ba? So, ila sad na. Pero majority, malipay kay naihaw na yung baboy. Makahumba na gyud ani. Ayay, wa na, ning kuan na ang manok. Ning singgit na ang manok. Nanay adobo. O, hinana ba, malipay ta. Pero, kasagaran sa mga mananap nga hilakan, kanang iro. Iring. Grabe kayo, murag attach sa ilang kinabuhi. Muna gitawag nilang fur babies. No, ilang mga anak nga balibuon. Tanawa na god. Muna, duyan-duyanon po na nila, ibibiron po, palitag sa nina, Well, lipay kay mga negosyante, tahian dahil mga sanina ang mga iro, business na po, ay pan-display, perting mahala, libo-libo sad. Palitan nila. Tanawa na. Wa na sila'y labot sa kaluwasan. Munang giklaro sa Ginoo ang formula para sa kanang pag-adto sa langit, mga kaigsunan. Una, except a man be born of water. Except a man be born of water. Duha ra man na, and of the Spirit. So, maurag yun na yung formula. Para ka makaadtog langit, make sure nga ikaw na tao ka. In the image of God. In the likeness of God. Na tao ka. Ikaduha, naluwas ka. Na tao ka, unya naluwas ka. Siguro sa pa rin mong sulwining ng iro, mutando ra na. Pero, sa ako na, umugunay kalagjod. Klaro magkayo, ang getagaan sa Ginoo living soul is only the clay nga iyang gipurma ngadto sa usa ka tawo. Ang animals, wala ra, gimension ra sa Ginoo, let there be animals. Boom! Tuan ang animals. Di ba? Sa ilang kind, daghan sila. Dungan. Lahi sad ang mga langgam. So puros na way mga kalag, mga igsoon. Do naa sila kinabuhi tungod kay gihimo sila sa Ginoo sama sa tanom, sama sa kahoy, sama sa kanang bisag unsa mga creation sa Ginoo, na sila life kay mamatay man pero wala sila soul. Mora na kalainan. Kita tulog yun ni atoa. We have the body, soul and spirit. Na ay life. Mo man ay nagsignify sa kinabuhi kanang atong kalag, mga igsoon. Pero naatay espiritu, connected to the Lord. So mo na siya ang namatay sa dihang nakasa si Adam and Eve. So mo ni ang explanation ni Christ, kinahanglan na tao ka. Ikaduha, kinahanglan na luwas ka, na tao ka diha sa espirituhanon. And that is why klaro kaayong giingon si Ginoo sa verse number 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Perting klaruha. Lahi ang pagkaluwas, lahi ang pagkatao. Dili pasabot na tao ka, unya wa ka naluwas, langit ka. Sayop na mga kaigsunan nga kanang nanay namatay, my lolo is in heaven. Sure ka? Sure ka na witnessan to? Sure ka ni dawa to? Dito na ba ito namatay sa beer house? Usahay kita na mo declare ba? Para lang di kita mag-uol. No? Makaingon lang ba nga, how I desire nga magkita mi
sa akong ginikanan dito sa langit. How I desire. Kanindot man ana. Hantod nga ang imong kanang ginikanan, wala mo declare mga kaigsuunan, wala mo reveal sa ilahang pagkaluwas. Questionable. Questionable kaya nang manimba. Kana pang di kasunod sa Ginoo, tubig bautismo. Declaration man na that I am saved. Di gan imo ma-declare kana pang naamag gani di-declare niya impierno gyapon. Pataka nag-declare ang iyarang pagpabaptize kini sa ganamo atong impierno. Di man kaluwasan ang simbahan. Walay labot sa kaluwasan ang baptism. Amen. Si Kristo mo'y muluwas. Kay kung ang kaluwasan baptism mga kaigsuonan, dili si Kristo mo'y niluwas na to. Effort man na. So klaro kayo ang gisulti ni Christ. Gibuwag niya ang pagkatao sa unod, gibuwag sa niya ang pagpakatao sa espirituhanon. Lahi sila mga kaigsuonan. Mao na ningon sa verse number 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Unsa ka importante nga mataw ka pag-usab. Di ka kasud kay harian sa langit. Tanan tao gunahan sila malangit. Di na nato ingon tanan. Kaya na may mahadlok mga igsuon nga moadtog langit kay maigo sa bulkan. Namin kadungog man gyud may ana. Di ko anang langit kay inigbuto sa bulkan maigo ta. Adto na siya sa ubos kay to ang lava. Wag isa ko una. Kung imong sakyan ang iyang una-una ba, pwede magkakalikay inigbuto. Pero mukatag na ang lava diya sa ubos, lisod kay nalikayan, oy. Wala. Layua sa iyahang imagination, mga kaigsuonan. Pero nagitaw, ingon na, literal, nakadungog mag yun eh. Mao iyang rason, nga nung di niya dawaton si Kristo. Kay mahadlok siya malangit. Mao na sa ministry mga kaigsuonan, kung magsige ka og pangabi og kalag, daghan kay kag tubag madunggan. Daghan kay kag tubag madunggan. Mao to'y pinaka-weird sa tanan. Kay kasagaran, maningka mo ta, buhan, makalayuan ta sa Ginoo. Ano ba? Pag Ginoo na'y mag-igo. Mabitaw siya mag-igo, mabitaw gipadaan niya iyang bugtong anak, mabitaw si Kristo dito pa dito sa cross, kay dili ni mo kaya. Mo na imong gipasabot, siya'y mag-igo, o mo na gibuhat ni Christ para nimo. Now, will you accept Him? Ato gyud pangitaag paagi nga makasabot sila ba? So mo na niyon si Christ, kinahanglan gyud ka maluwas. It is very important that you must be born again. Nataw na ka, nahimo kang ruler of the Jew, very good. That's great. But when you die, it has nothing to do with going to heaven. It has nothing to do with your salvation. Bisag unsa pa ka, kagrabe, ka-faithful, nangalagad ka sa simbahan, but when you die without Christ in your life, you will go to hell. Ye must be born again. In verse number 8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. O nang ayaw nalag kalibog, no? Kay di man kakakita, mo na ang mga tao, kay kung makita pa lang ang mga tao, mga kaigsunan, ngay kamatay sa tao, agoy ni naog. Impierno to. Agoy ni saka, langit to. Wawan di mo tapakiton good. Sama sa hangin ba? May tatog makita na to. Unya sama man sa hangin, di ta kay bawg, asa man ang kuano, magbutang ka og kanang kuan diha, kanang sa gigamiton sa kuan. Mga navigator sa barko, tanaw nila asa man ang hangin ron. Ana ba? Di ba? North, south, kananay manok. Na makita nimo or magbutang ka diha og nipis ka ayo nga panapton o makita nimo asa hangin padong.
Pero, with your bare eye, makakita ka asa ang hangin padung, asa siya gikan, asa siya padung. Sama na sa kalag, mga igsoon. When it dies, you will never know asa siya ni adto, na langit ba siya, na impierno ba siya. No? Mo na nga kita, maminaw ta ni Kristo, kay siya ay nakahibaw. Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? In verse number 10, Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel and knowest not these things? O tanawa, di question na ang iyahang pagka-leader. In verse number 11, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have sinned, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Klaro man ang hangin naman na dire, ma-feel man na nato, pero di nato makita. So is the soul of men. We cannot see, but we can know na naa sila, kay buhi pa ka. Pero sa diyang namatay na ka, the soul nibiya na sa imong lawas, and nobody saw. Wag yun nakakita, mga kaigsuunan. Walay kahimanan aning kalibutan na nga makadetect sa kalag ni Hawa na. No scientist can do that. No inventors can invent something that can identify souls. Mo na kanang mga naikinaadiri ang daotang espiritu. Detektor ba? Daotang espiritu ko tinuod na daotang espiritu ra pero di siya kakita og kanang maayo nga espiritu. No? Kwarta man sada. Di ba? Wa gyud nakakita so pwede ingnon nimo na diya tangi dia ang grabe kusog kay power. Mutuo po ka, kaya di makakita. Na sila na may third eye kintahay. Di ba? Mo na ang kuan kanang gipanghimo sana silang pangwarta pod. Kita man sila. Bahala sila diha. Pero klaro gyud kayong gingon ni Kristo, di gyud makita ang espiritu. Sama siya sa hangin, mga kaigsuonan. Makaibawta nga na tungod kay naglihok pa ka. Inig kamatay nimo wala na ang kalag diha. Nibiya na, but nobody knows where it goes. Amen? So, kana di ka katuoan na bahin sa hangin nga akong gipasabot nimo. Labaw na di ka kasabot aning akong iisgot nimo nga heavenly. In verse number 13, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Siya na, si Kristo. Unya, di siya mutuo. Kanindot naman kung si Kristo mo yung magsulwining nimo. Muna, usan nga kanabulahan ba si Nicodemus, kay si Kristo gyud mo ay nag-witness niya. Ingon sa verse number 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Kahayahay ni Nicodemus. Si Kristo gyud mo ay naghisgot niya. And mind you sa pagkikita niya ni Nicodemus, diha nilutaw ang John 3:16. Amen. Yahaya Nicodemus, no? So, gi-explain diri sa meeting nila ni Nicodemus how important to be born again. Unsa ka importante niya kita na born again naman ta, na tao naman ta pag-usab, gidawat naman nato ang kaluwasan. How important for those we know nga ma-born again po sila. Ang nakapait lang, tungod lagi sa mga patuo-tuo aning kalibutan na, kung unsa ka importante nga maluwas sila, ana sad ka lisod ang pagpasabot nila. Si Kristo na niya. Si Kristo na ni ang ga-explain.
Naglibog pa ang gi-explainan. Unya kita, makakita tagtaong kasulwining, mingon dito, bala, ako pa to, luwas to. Basig di ka luwas. Si Kristo na nao, wag yun niya, giinsulto ang tao, igsuon, ay yarang gingon nga, leader ka niya, wag kay nasabtan ba yun, ani? So, mo na nga, kita nga mga Kristohanon, mag-careful ta sa atong teaching. Because we are not representing ourselves, we are representing the Lord. So muna sa pag-explain na to mga kaigsunan, gipakita ni Christ diri, ana kalisod, kanang i-convince ang usa ka tawo labi na kung taas siya kinaadman aning kalibutan. Ano kinaanad naman ang mga Kristohanon gud nga ana naman nudsod kilid ba mga dunsol mga isdas bato mo ray makuha bitaw dali ra kaayo mga ibis dali ra kayo makuha oy di ba imo ra papundokon daghan kaayo oy magdara kag pan dito imong itsas kilid ang mga isda daghan na yun sibot dali kayo. Di ba? Pero try to go to the ocean where the sharks and the whales are there. Unya sama ang imong sistema sa pagpangisda ngadto sa baybayon, magdara kag pan. Asa naman ning mga shark? Asa naman ning mga dolphin? Asa naman ning mga whale? Mga igsoon, wag gyud mo tunga. Unless ikay mo ambak dito, kay tungahon juga. Sama sa kanang pagpangabig og kalag. Lisod kayo tukwaon, pero mga kaigsunan, tuwa ka dito makakita og nindot nga kuha sa ocean. So only through discipleship, mahitabo na siya. Kay one-on-one man. Mo na ikaw, serve the Lord. Kung asa ka nga level, pwede magsugod, you start there. You witness and witness and witness and witness and don't tell me that God will not bless you, God will not increase your resources, God will not increase your blessing because He promised that He will provide. He will bless those who are bearing fruits. Panalanginan ka sa Ginoo. So sa sige nimong pagabig og kalag, pag disciple nimo dili lang kay kanang pataka lang kag labay diha, kundi with responsibility. Ang imong pagpangabig og kalag ba, dapat responsible ka sa atong imong gitamnan. So kung mao na ang imong pagpaagi sa kanang pagpangalagad sa Ginoo, blessing will come. So sa dayang i-bless ka sa Ginoo, then musaka na imong level, asa na imong pwede sharean, asa na imong pwede kanang tagaan sa ebanghelyo, ingon ana na. Pero nung ka mga kaigsunan nga sukad sa imong pagkaluwas hangtod sa imong kamatayon, mauray mo status. I don't agree with that. Ngano wa man ka gi-bless Ginoo diri? Unya nag-expect ka na kay blessing dito sa langit? Ha? Pero dili sad pasabot dato ka diri, dato ka sa langit. Kay lagi kaning kalibutan na, you can do a lot of things. Na kadaghan na dato mga Kristiyano wala nang alagas Ginoo di kay baw sulwining. Pero dagko kayo balay, nindot kay kinabuhi, ni claim nga Christian. Di ba? Panawgon ang mga pastor, niya kuman pakanon dayon. Feeling niya okay na kay siya. Pero never siya nga namunga. Igabot sa langit, ananang husay diha mga kaigsunan. Kay wa gyud na apil sa listahan, pakan na ako mga katawhan. Kay panalanginan ti ka na amay ko nang balikan ka sa Ginoo, pero ang saad sa Ginoo gyud nga reward, souls nga maluwas. Souls nga maluwas. Tingali na kay porsyento sa mga kalag nga na-save ato nila kay pero kanang imo lang pakanon unya para ka mahimong friend bitaw sa mga pastors niya, feeling nimo kuan na kay ka, holy na kay ka kay ay mo mga friends, mga pastor. Pero ikay magpasiugda og mga green jokes. So may nahana. Mga pastor pod uban, kapit patalim, mo na mahitabo. Mukatag dito ang mga green jokes, madugay mo abot sa pulpit.
No? Kuan ni kanang gubat manggod ni ang pagpangalagad sa Ginoo. Mo na mag-careful ta mga igsoon. Careful ta. Pero ang gingon ni Kristo diri sa 15, akong balik kong basa, that whosoever believeth in Him should not perish. That is the catch. They must reach the point of believing sa ilang nadunggan. So sa dihang mutuo sila sa imong gitudlo nila gikan sa Bible, maluwas sila. They will not perish but have eternal life. Praise the Lord. So klaro nga pagka-explain ni Christ unsa ning born again. Amen? So kinahanglan mataw ka pag-usab. Importante kay na. Ikaduha nga itong sigutan tonight. Jesus expressed to him the intent of His love. Jesus expressed to him the intent of His love. Usahay, diri sa kalibutan, daghan kitang madunggan, I love you with the wrong intention. Amen? Daghan kaayo diri nga gigamit nila ang gugma para moasinso ilang kinabuhi. Makigninyo sila og tiguwa nga adunahan para mahawas ang ilang kalisod. Mahawa sila sa kalisod. Naay mga ingon sad to say, tinuod na, gigamit ang word nga love. Ang uban gigamit ang word nga love para mapahimusla nila ang usa ka tawo. Physically. Instead, love, lust di ito. So, naabusaran ang word nga love, mga kaigsunan. But the truth is, ang love is the Lord Jesus Christ. God is love. Klaro kayo. So, karon gipakita sa Ginoo, mga igsoon, the intent of His love. Nganong gipadala man niya ang love diri sa kalibutan? Nganong gipadala man niya si Kristo? Mo nag-explain diri mga igsoon sa 16 to 21. Una, the intent. Verse number 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Gi-explain sa Ginoo nganong gipadala niya si Kristo because of His love. So ang gugma nagikan sa amahan, gipadala ang anak nga gihinganlan og giila nga gugma. Siya ang nagdala sa gugma. Siya ang nag-spread out sa gugma, mga kaigsuonan. O giunsa pagpakita ni Christ, sugod pa samahan na, gihatag niya iyang bugtong anak. Enough for us to believe that God loves us. Jesus Christ gave up His life. And not that easy, mga igsoon, ang pag-give up. Iyang giantusan gyud. Kanang pagbiya nimo sa imong gingarian, langit ikumpara nimo diri. 33 ka tuig. Pag-igsoon. O ikay huna-huna na, gibiyaan nimo ang comfort nimo. Kingdom ko na, iyang gibiyaan, yan, ipuyo siya diri. Na, di pa ba na enough, mga igsoon, uni ang ending sa iyahang pagstay diri, iyang gihatag, iyang kinabuhi. Para sa atong kaluwasan, dili pa ba na enough nga atong tuhuan ang iyang intention sa gugma? Katuyuan sa iyang paghigugma na to. Mo na nga gugma, mga kaigsunan, sometimes di masabtan sa mga anak. Ang gugma sa ginikanan. Di masabtan sa mga anak. Because that kind of love is pure. The intention is good. Pero the love of the children to their parents sometimes dili pure. Mayon na sila, I love you because they want something. Mayon sila, I love you, kaya naay pangayoon ba? Naay nagpahipi nga dautan nga tinguha. Ingon na, pero gamay ra kaayo nga porsyento sa mga ginikanan ng ilang gugma sa ilang anak, questionably.
Kaya ako, mga question, siguro ang mga ginikanan nga, anak ki anak niya, pamaligya. Maka question ko ano No? Limang ka? Imo pang panamkon, gidala-dala pa nimo, nangita na kagbayar. Hinaya na imong business, kay ba kang ano? Kapila ra ka pwede manganak sa usa ka tuig? Nya pila ra makabukbata kaya nimo i-anak, wa jud ka kitag laing negosyo. May pababoy. Umuhi kag baboy, manganak pag upat, unom, walo. Di ba? Or mamuhi kag iro. Itoy, unya gimong i-breed. Mas dako pa na. Kaya ang bata ron, palito na mag 5,000. Pero ang iro, labrador, mga kaigsunan. Mas mahal pa na. Ba, sa una-una, Mara ako maka-question ko mga parents ngayon anak. Gawa silang ilang napabuhi sa uban ilang anak kaya di nila gusto ka magtubo sa kinabuhi nga naa siya. What a sacrifice. Gusto sa inahan nga ang iyang anak dili makinabuhi ang iyang kinabuhi nga naasa siya. May mga inahan ngayon anak. Panyangangyo lang nila makakita lang ko kong anak. Balag di ko na mailan. What a sacrifice. Di ba no? Na mga inahan ingon anak. So, si Kristo mga igsoon, maka-question ba ta niya? Ingon ani nga klase iyang gugma, ga-sacrifice siya, gahatag siya sa iyang kinabuhi. Tungod sa gugma. So ang intention sa iyang gugma, mga kaigsunan, nga madaniya ang iyang mga hinimo ngadto sa iyang gingharian. Makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So kung masabtan nato ang tinguha sa Ginoo, munay reason nga nay simbahan, munay reason nga nay pagwali sa ebanghelyo, para madaan nato ang matag usa ngadto sa gingharian sa Dios. Pero unsay tan-aw sa mga tao sa mga nagdala sa mensahe? Bati. Unsay tan-aw sa mga Kristohanon, sa buluhaton, sa discipleship? Kapoy. Gasto. Nganom ginaoy nga pwede naman unta tanang maghatag na tag trucks ba? Nga okay na na. Pero kung inganayon na to, sige, maghatag trucks, but make your own trucks. Grabe sa nanaw Ano kami nagang libre? Ano magbuhat ng kitagato mo? Gasto pa ta. Kaya mo dagang kayong trucks distribution because nadawat nila libre. Pero pangutan na ang mga churches, mga igsoon nga, kung ihad ka mag-distribute ng trucks, kung maghimo silang ilahang trucks, ana ba kadaghan ilang i-distribute? Where is the sacrifice? Pero by all means, yes, we agree with that. Pero mga kaigsunan, agitudlo biya gyud si Ginoo, mulakaw ka, mananom ka, atiman na. Kung liso na ang gospel trucks, balik kag agi katong imong taga gospel trucks, tanawa sa mga gospel trucks dapit. Kung gitigom pa na nimo, gipalit nimo bugas, dadon nimo dito sa balay nga nanginhanglan as the key for the gospel. Labi ay presyo ang papel. Una niyo na Ginoo, be careful asa nimo ihatag ang akong pearl, not to the swine, not to the dogs. So yung na careful ta mga igsoon, naman ay amount. Wala ipalit pala na nimo bugas o mga pagkaon niya visitation ta. Instead imong dadon ka ng mga
Kung ilabay na nila, kisagod tayo. As man gikan bugasa, sa Baptist, ilabay na. Asa kalabay? Bahalag marong motive sila. At least, gipaminaw ka. Kadaghan nagsugod sa rong motive mga kaigsunan, gisakto sa Ginoo ilang kasing-kasing. Because when you give the Word of God, nadunggan nila ba? Kay nihatag silang chance tungod sa imong gesture, tungod sa imong gipakita nga kaayo. Ni-open sila. Uy, siya may gamhanan, kanang pulos Ginoo, kanang ilang dunggan. Ha? Asa may mas gamhanan, kanang pulos Ginoo o ilang kasing-kasing nga mo resist sa pulong sa Ginoo. Di ka na mo labay ang kawang. Once nga ma-deliver. So, ang gisugod na sa Ginoo na to, prepare the ears of people so that when I speak, makadungog sila. Muna itong part to prepare them. Naadiha mga kaigsunan. Muna kita, part sa atong ministry is forerunner. I-prepare na to ang mga tao para sa Ginoo. Kay whosoever believe it, importante kay makadungog sila. Kung saan na pag-believe, sila makadungog. Diha sila makabaton sa kinabuhing walay katapusan. In verse number 17, mga kaigsunan, English Bible, for God sent not His Son into the world to condemn the world. This is the mission. But that the world through Him might be saved. The real intention of God is not to become popular in this world, but to bring people to His kingdom. Dapat mausad na ang atong intention diri sa kalibutan. When we do something, natay mga ministry, not to become popular, but to bring people to the Lord. Kung musikat man ka, bahala na mga tao, anak, because they will talk about you. Pero ang atong kasing-kasing, dapat mga igsoon, balik din dito, mura tag volleyball player ba? No? Assist or basketball player, add to the shoot sa Ginoo dayon ang glory. Ayaw, ipusa ng bola, di kakadaog. Nali magkanikuan na mo, ipuso ni mo, ipasa sa imo, buaya kayo bola, ipusa. Giso ng bola sa bag. Way lami na di nakapwede. Di ba? You release the glory. Give it to the Lord. O dito ang point, mga kaisunan. Dito ipon sa Ginoo ang puntos. Siya nahimaya. Very clear ang gisulti sa Bible. Ang intention sa iyang gugma, luwason ang mga tao. But, listen to the problem. The reality of this world. Ingon sa verse number 18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. That is the biggest problem. Muna, ayaw expect mga igsoon that when you release the word, they will believe instantly. And that is why, through discipleship, mabalik-balikan na to, kanang friendship evangelism, amigoho na to, that is the investment needed. Dapat dadiha ang investment, but do not be a plastic person. Mura bang imong intention ba nga para makuha na gyud nimo siya ingon na be a real friend. Kay daghan kay mga tawo ron, mga kaigsunan, ilang friendship nag-agad og status, nag-agad og things, nag-agad og situation. Daghan kay mga tawo ingon na. Nga sa panahon nga ikaw na kay kanang kapuslanan nila. Or ikaw kuan kay ka kanang delikado kay ka nga tawo, mahadlok sila madamay. Then they will depart from you. They are not friends. They are not friends. Ang tinuod nga friend, mga kaigsunan, magpabili na bisag unsa pay estado. Bisag unsa pay sitwasyon. Amen? Mabita na husband and wife, dapat kamo mo'y pinaka-best sa tanang friends. Kay diha nimo makita ang bagyo. Sa manag-uyab pa, nanuroy pa na sa kabukiran. No? Nagpahangin, nagpabugnaw sa kanindot sa kanang kuan.
Pero nigabot nas kami niyon. Wa na to anas kabagyuhan. To nas linog. Wa na, diha na magkailhanay, tinuod mga igsoon. Mana nga samtang kuan pa kanang getting to know each other, wag yung kitaguan yun. Naay condemnation nga nagpaabot sa mga tao. Kinsay makadawat? This is a sad reality. The people who do not believe in the salvation that God offered. Magulta ni mga kaigsunan, magulta kung makakita ta ba kinsay luwas kinsay dili. But this is reality that people needs to know. This is the reality that Christian needs to understand. Na anay gi-condemn. Og ang pag-ila sa condemnation, they will resist, they will neglect, they will reject the gospel of the Lord. It goes verse number 19, and this is the condemnation. This is the condemnation. That light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Lisod kayo. Mo ni ipakita sa Ginoo ani kalisod ang buluhaton. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Mo ni ilhanan sa mga taong luwas, musimbag yun. Mo ni kaning sig absent sa simbahan, magduda tag luwas ba nagdi. Tinuod yun na, kay mo may gingon sa Bible. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Ang imong pagsimba, ang imong pagpakita, mga igsoon sa buluhaton sa Ginoo, mao ang pagpadayag nga kining tanan grasya guni sa Ginoo, kay kung dili tungod niya, wa ko diri. Kung dili tungod niya, di ko mangalagad. Kung dili tungod niya, di ko mag-discipleship. Kung dili tungod niya, di ko manghatag. Kung dili tungod niya, di ko muuli og tithes. Kung dili tungod niya, tanan nga gisugo sa Ginoo, tungod na niya, di gyud pwede nato na mabuhat kung wala siya. Dali man ka ato na gud na. Nga ato pa i-release. Diba? Nya gi-consider nimo gaguan gyud na nimo nya imo lang ihatag anak kayano. But because you believe, you come to the light and you do what the light tells you to do. Pero katong nagbuhat og yawanon mga kaigsuonan, ibalik na to sa 20, hated the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Muna, di gusto badlungon, di gusto masakpan. Ano, pahayag man ta, kit-anta. Are you listening? So mo na ang kamatuoran, subok nga kamatuoran sa kalibutan karon. Pero kita may gitagaan sa mensahe mga igsoon. What shall we do? What shall we do? Huh? Shall we find our own Nicodemus? Can we go out there and look for that Nicodemus, searching for the truth, and tell them the truth according to what the Bible says? Kita giredy kita sa Ginoo ani mga kaigsunan. So I hope na kaning pagpakita ni Christ sa iyaha nga pagpakikita ni Nicodemus nakatudlo nato mga igsoon that we need to be careful in this ministry. Dili nato i-reinvent because it is written. Never reinvent the ministry. It is written. Sundod yun nato mga igsoon according to what Jesus says. How to deliver the gospel. Discipleship. Discipleship. Dili, grupo-grupo, pundukon, ni awalihan. Naitabo na sa kinabuhin ni Peter, pero how many times? How many times? Pero naitabo sa kinabuhin ni Apostle Paul, over and over again. Discipleship.
Mao iyang gi-apply mga kaigsunan. That is why ang agi ni Apostle Paul hantod karon kita apilta. And let's continue kung giunsa ni Apostle Paul pagbuhat pagsunod ang ministry nga gihatag sa Ginoo niya. Kita naman ron. Wanna make yourself ready and prepared for discipleship. Ako ibalik ninyo. Tulo ka butang gikinahanglan para mahimo kang effective nga discipler. Health, wealth, and time. Health, wealth, and time. Imo gyud nang preserve gyud na nimo. Ang imong health, ang imong wealth, imong time. Makuha ay kagusaan ni. Di na ka pwede. Di na ka pwede. Labi na managhan imong kwarta, yawa jud kay panahon. Nawa, mga bugiro ka. Namiyon ka nga, sa imong visit bay. Pero ako, why visit, dato kayo. Diba? Unya, nagtuo ka, makabot ka sa finish line, nga gipanalaginan. Unya, giingnan pod, sayop man pod siya. Sayop siya kay, na siya time, wa siya wealth. Kuwang ba kuwang? Mo nagsige pong pangayo. Bay. Na ako'y kon luoy kay bay ba? Makahatag ka bay? Mo po mo pangayoan pod. Di man ka willing mo hago para sa imuhang disciple. Magsige mga pangitag sponsor. Haguan gyud na nimo. When God sees your labor, He will bless you. Na, nung ka nga, luuya ito niya, mangita tayo sponsor na ni, para pa eskwilahon ni. Mabitaw, mas nindot gina mga kaigsunan, labor for the needy. Mando ginas Ginoo, labor for the needy. Pwede man ni sa ato ang resources, sa ato ang kanang rescue, mangita ta og kuan ba? Nya wala tay haguon, ato ra mangayo ra ta. Pwede man na. Pero mao ba nay giingon sa Ginoo? Niyo man siya paghago mo. Gusto mong manabang, paghago mo. Kung hindi mo ganahan manabang, ayun na lang. Ayun na lang. Mabita na, gianad-anad ta. Kaning atong Thanksgiving, anniversary, lagi tayong mga gasto-gasto. Kung hapdos nimo mga kaigsunan, maka-question ta sa imong discipleship. Ana di ay kapigado ang imong kinabuhi. Because if you cannot invest in the church, ana makakawiling mo invest nga to sa gawas? Sa field? Mama niyang basic. If there's no basic, walay sunod. Diba? Mura ka og nasabtan nimo pero wa nimo basaha. Amot sa una ni. Nasabtan nimo pero wa nimo na dunggi. How can you understand something that you did not hear or read? Basta lang, kasabot lang ko. Dili na. Aprobado sa Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo, madunggan nimo, masabtan nimo, buhaton nimo. Kompleto mga igsoon. So I hope that there is a lesson ni ato na dawat tonight. So if there is, ato siyang himayaon, aning invitation mga igsoon. Let's bow our heads, close our eyes. Heavenly Father, thank you Lord for this evening. Thank you for giving us additional knowledge regarding Nicodemus and you, O God. Thank you for his life. Thank you, Lord, for allowing us to hear John 3:16 once again. And thank you, dear God, for reviewing to our knowledge tonight about being born again. I pray, dear God, that this ministry, this mission that you have entrusted to us, please help us, Lord, that we will not reinvent it. Help us that we will do it according to what the Bible says. And please, Lord, as the invitation will be given, bless your people to come. Help them, O God, to kneel down before you tonight
asking your help, your strength, your power, your wisdom, how to continue the preaching of the gospel sa among panahon karon. Salamat kay Lord, ining invitation tonight. May this give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Why don't you bring yourself